So, para meron po kayong idea kapag arawan po ang inyong kukunin, depende po yan sa location. Ang rate po dito sa Cavite area po, ang mga laborer po ay 500 and then yung mga skilled po, yung mga foreman po ay 700 to 800 pesos. And then kapag Pakyawan naman po, ang singil nila, ang labor cost ay 40% up to 50% po ng inyong materyales. Yun po yung cost po ng labor. And then kapag straight contract naman po, depende rin po yan sa location. Usually po, ang singil nila ay 10,000 up to 15,000 per square meters. Architect Lando. Dolgely Santos. Arawan, Pakyawan, o kontraktor. Ay isa-isayin natin at talamin natin kung saan ba kayo mas makakatipid. So una arawan, ibig sabihin per day ang bayad. Ito ang pinakamatipid sa lahat if mababantayan mo na maigi yung galaw ng construction. Kasi hawak mo yung budget malulugi ka lang dyan if hindi mo siya nababantayan maigi. So ang tendency niyan, mas patagalin nila yung trabaho, mas matagal mo silang sasahuran, mas matagal ka nilang mahugot. If mag-aarawan ka, dapat nakabantay ka maigi at alam mo yung productivity rate ng bawat prosesong gagawin nila. Kapakyawan naman, ibig sabihin papakyawin nila yan sa'yo or kukontratahin nila yan sa'yo. Groups of skilled workers siya na parang mga informal contractor. Meaning walang mga technicalities, walang mga plano, walang contract, basta pure skills and experience lang nila. Ang mas maganda dito sa pakyawan, mas mabilis ang trabaho. Dahil kung sinabi nilang ito ang presyo para sa scope of work sa sinabi mo, doon lang kayo mag-i-stick. So ang tendency na tapusin agad nila yan para yung tubo mas malaki sa kanila. Ang kailangan nilang bantayan dyan ay yung quality of work kasi baka shortcutin nila. Yung panghuli, baka kontrata mo sa mga contractors, mga legitimate contractor. Mas safe ka doon kasi merong mga professional dyan like architects, engineers. Kaya lang, mas mahal talaga ang contractors. Kasi ang binabayaran mo doon yung service nila, yung professional fee, yung alam mo kampante ka dahil alam mo may nagsusupervise na professional doon sa bahay. So kung mas mura ang usapan, arawan, quality, contractor, mabilis, pakyawan. So yun nga yung maganda sa arawan, once na magkulang yung budget mo, pwede mo pa-stop anytime. Pero ang disadvantage naman sa arawan ay kapag arawan kayo pong mag-iintindi ng mga materyales na kailangan nila, so dapat ahead of time ay tanungin nyo na sila kung ano nila ang gagawin nila kinabukasan para malaman nyo kung ano yung mga kailangan materyales at ma-order nyo na sa oras. Dahil kapag hindi nyo po na-order, syempre kung walang materyales, wala silang magagawa. So, ang advantage naman sa pakyawan ay hindi ka mag-iintindi ng mga materyales dahil sila na rin mismo ang mag-remind sa'yo ng mga kailangan nilang materyales para syempre hindi sila malugi sa pasahod nila sa kanilang mga kasamahan. Ang disadvantage naman ay pwede ka ma-overspending or masobrahan sa mga materials dahil ipa-order nila ng ipa-order sa'yo lahat ng mga kailangan nila. So, dapat i-watch out mo din yung mga kailangan nilang materyales. So, regarding naman po sa straight contract, ito ay para sa mga busy na tao. So, wala ka nang intindihan, sila na bibili ng material, sila na rin magpapasahod sa tao. Kaya lang, ang risky lang dyan ay dapat alalay din kayo sa budget na pagbigay sa kanila kasi maaaring kapag konti na lang po ang natitirang pera nila ay pwedeng hindi nila matapos ang inyong home improvement project dahil wala na nga silang funds. So make sure na lang po na kumuha kayo ng legit or legitimate na mga contractor para meron silang funds para masustain ang inyong home improvement projects. Medyo mahal nga lang siya pero yun po yung safe. Follow and subscribe for more construction tips and hacks.